Kaibigan, hindi nagkataon lamang, hindi aksidente na sa oras na ito ay mapapanood mo ang video na ito. Mahal ka ng Diyos. May magandang dahilan at plano ang Diyos kung bakit niloob niya na ako ay mapakinggan mo sa oras na ito. Sapagkat gusto ng Diyos na bigyan ka ng pagkakataon na marinig mo ang mahalagang mensahe na ito mula sa salita ng Diyos. Hallelujah. Ang sabi ng Bible, ipinanganak tayong walang dala, wala rin tayong madadala sa ating pagpanaw. Kaya anumang meron tayo ngayon sa mundong ito na maaari nating mapundar o mabili, pwede tayong magkaroon, pwede tayong makabili ng magandang bahay, mamahaling sasakyan, mamahaling damit, mamahaling gadget. Pwede tayo makapag-invest ng maraming mga lupain, pwede tayo makapagtayo ng magagandang mga establishmento, makapagpatayo ng mga building, magpundar ng maraming mga negosyo, pwede tayo makabili ng resort, ng condominium, ng mansyon sa mundong ito. Lahat ng yan pwede nating mabili kapag tayo nagsikap, nagtrabaho, o yumaman, o umasenso. Pwede tayo makabili ng mamahaling alahas. Pwede tayo makabili ng sarili nating jet, eroplano, barko, yate, mamahaling mga sasakyan. Pero katulad ng sinabi ng Biblia, lahat ng pwede nating ipundar sa mundong ito, sa ating pagpanaw, hindi natin iyan madadala. At alam nyo, wala namang masama na magpundar, mag-invest ng mga material na bagay sa mundong ito. No? Walang masamang umasenso. Pero nakakalungkot na maraming mga tao, no, dahil sa gusto nilang umasenso, guminhawa, sumagana, at matanggap ng maraming mga material na bagay, makabili ng mga material na bagay sa mundong ito, nawalan sila ng panahon para sumamba, magpuri, sumunod sa ating Panginoon. Nakakalungkot isipin na may mga tao na wala ng panahong sumamba tuwing linggo dahil sa kagustuhan nila na umasenso, kagustuhan nila na magkamal ng salapi, wala na silang panahon para sumamba tuwing linggo. Maraming mga tao dahil sa kagustuhang umasenso at sumagana sa kanilang mga buhay, wala na silang panahon na ang salita ng Diyos ay kanilang pakinggan bulay-bulayin. Maraming mga tao na tumatanggi na gawing Panginoon at tagapagligtas si Jesus Christ na kanilang buhay at sundin ang kanyang kalooban dahil sa kagustuhan nilang yumaman at umasenso. Malungkot na katotohanan na maraming tao pinagpapalit ang Diyos, pinagpapalit ang pagsunod sa Diyos kapalit ng kaginhawaan at mga material na bagay sa mundong ito. Kaibigan, gusto kong sabihin sa iyo, gaano ka man maging matagumpay na tao, maging pinakamayaman tao sa mundong ito, maaaring mapasayo na ang lahat ng bagay sa mundong ito. Pero katulad ng sinabi ng Bible, isang araw iiwan mo yan. Isang araw wala kang madadala kahit ultimo tornilyo ng iyong bahay, hindi mo madadala sa iyong pagpanaw. Ang pwede mo lang madala sa iyong pagpanaw ang iyong kaluluwa. Oo, ang iyong kaluluwa. At ang tanong, saan mapupunta ang iyong kaluluwa sa iyong pagpanaw? Kapag ang isang tao ay namatay na hindi nagsisi, hindi nagbalik loob sa Diyos, hindi tumalikod sa kasalanan, ng kanyang kaluluwa ay mapapahamak sa apoy ng impyerno, doon paparusahan sa araw at gabi. Pero kung ang tao ay nagpasya na si Jesus ay gawin niyang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay, at isinuko niya ang buhay niya, siya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan, makakasama niya ang Panginoon magpakailanman. Sa langit doon, walang sakit, walang hirap, walang dusa, wala nang pasakit. Hallelujah. Kaya sa oras na ito, tandaan mo, kung meron kang higit pahalagaan sa buhay na ito, hindi kotse, hindi bahay, hindi pera, hindi negosyo, hindi tao, kundi ang iyong kaluluwa. Sapagkat ano ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong mundo kung mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa. Kaya huwag mo sayangin ang oras na ito. Kaya mo ko napanood, nais ng Diyos, higit mong pahalagaan ang iyong kaluluwa.